Mike. Una-una nga po ako ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon at patuloy nga po na binibigyan ng karamdaman. Karamdaman na kaya po siguro binigay ng Panginoon upang lalo po akong lumapit sa Kanya. Kasi hindi po dahilan yung pag ikaw may sakit, wala lang. Dapat nga po, mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. At yun po ang una kong ipinagpapasalamat, yung prayer ko po sa aking sarili na huwag sana akong malayo sa Kanya. Huwag sana po akong lumiban. Huwag maging dahilan ang aking sarili para hindi ako makasamba sa Kanya. Salamat po sa ganong buhay, sa ganong aking isipan. Nawa ang aking buhay nga po ay patuloy kong ipagamit sa Kanya. Kasi siya naman po ang may bigay hindi po ako. Sabi ko nga po kanina sa grupo namin sa marriage, ngayon taong ito, malaking blessing po ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Kaya po, yung blessing na yun, ibinabahagi ko po rin po para sa Kanya po rin po kapurihan. Salamat po sa ganung tagpo na ako ay lately, o yung mga nakaraan, hindi ko po ako nakapagtapat at wala naman po kayo pagtatapat. Kasi hindi naman po ganong kalaki ang kinikita ko bilang isang empleyado. Pero po ngayon, ang binigay po sa akin ng Panginoon, hindi dahilan o hindi kawalan para ikaw hindi magtapat. Kaya po salamat po sa Panginoon na magyanon akong buhay. Salamat din po sa buhay ng aking mga anak na may mga puso po sila. Sabi ko nga, salamat sa Panginoon na may mga tunay na Kristiyano akong anak. At biyaya po yung sa akin, katuwang ko na po sila para sa aking pamilya. Para po rin sa amin. At biyaya po, nawa sana, magpatuloy kaming huwag ilayo para sa gawain niya. Salamat din po sa patuloy niyang pag-iingat sa akin. Kung hindi po alam sa inyo o yung lingid sa inyo, sabi niya ni Kuya Henry last Wednesday nung prayer meeting, Tito, na-aksidente pala kayo. Sabi ko, hindi. Aksidente yung sasakyan. Kasi yung sasakyan po namin sinasakyan service, siya ang na-aksidente. Pero kami po ay sa biyaya ng Panginoon, nagabayan po niya. Kaya po, napakatlaking pasasalamat ko po sa akin personally, yung makapanalangin ka bago lumabas ng bahay. O bago ka sumakay ng sasakyan, andun po yung biyaya talaga ng Panginoon. Kasi kung siguro po, sa akin sarili, kung ako po ang driver o kung ako yung isang marunong sasakyan, siguro baka hindi ganun lang yung nangyari sa amin. Kasi po kung alam nyo yung istorya, diyan po sa Barangay Sico, sa may kanto ng papuntang Banoy, andun po yung biyaheng dagatan. Na-make up siya ng pasero, may kasunod siyang Fortuner. Na yung Fortuner na yun, hindi naman po totally mabilis yung takbo namin Kasi naglulusong na po. Yung Fortuner po, nakaganon sa biyaheng dagatan, kasunod, biglang tumigil sa dagatan, parang pumick up ng pasero. Si Fortuner po, sa halip na overtake na overtake po kasi pakaliwa para dumiretso. Ang nangyari po sa kanya, pag kaliwa niya, bumagal po siya sa tapat ng jeep. Driver pala po, babae. Hindi naman po sa pagkukuhan, yung pong driver namin, sabi po, talagang matulin po siya mag-drive. Pero po yung biyaya po doon, yung mga sandaling yun, porque sabi ko nga sa sarili ko, salamat Panginoon. Kasi hindi naman po kami, halos ang mga kasama namin babae.
Ang biyaya po doon, hindi kami walang naging hassle o naging pinsala sa amin, kundi yung sasakyan lang talaga. Nagbasag ang bubog ng yung pinaka-windshield, sabog yung side ng right hand na kaliwa ng side mirror. Kasi yun po mismo ang isinabit niya eh. Kasi po, kung gagawin siya sa kaliwa niya, siguro inisip ng driver, mahal ang babayaran kung yun ang mababangga niya. Kasi Fortuner. Ito pong biyaheng dagatan, nakatigil, para hindi naman po totally talagang aksidenteng ibangga niya. Wala na po kasi siyang choice. Kasi dos brake po eh. Pagtapak niya po sa preno, talagang as in, ginanon niya, inulit niya, hindi talaga kumagat. Kaya po ang ginawa niya, sa halip na pagpihit niya ng kanan, para ikikislis lang, yung ididikit lang niya para bumagal. Eh siyempre, galing po kasi sa lusong, may impact. Kaya po ang biyaya ng Panginoon doon, na-aksidente po kami, usakuhan, kami mga taong sakay, walang naapektuhan. Yung nasa passenger seat po, usakuhan parang nauntog lang, kasi yung biglang pihit ng manibela. Siyempre, i-impact na pa ganun. Parang tingin namin, kala namin may sugat. Kasi tumalsik po yung mga bubog sa harap. Yung ganun pala ang sasakyan pagka nababangga. Kaya ang biyaya po doon, yung pag-iingat po ng Panginoon. Kasi siguro kung hindi ako sakay, hindi naman po sinasabi ko na andun yung kagalingan ko. Hindi pa rin po eh. Kasi kung walang Panginoon talaga na sinasandigan tayong tunay na mga anak, siguro hindi lang po ganun ang nangyari sa amin. Kung hindi ako naging Kristiyano o kung hindi ako naging kabahagi ng gawain ng God-disabled. Kasi noong mga panahon pong yun, wala talaga eh. Kaya biyaya po talaga sa amin o sa akin, sabi nga ng mga kasama ko, buti may kasama kami. Buti kasabay ka namin. Kaya biyaya po doon, talaga pinagpapasalamat ko po. Kasi kung hindi ganun, kung hindi ako nakapanalangin nga, o hindi ko nagagawa yung panalangin tuwing umaga, siguro ang biyaya, talagang kung saan, baka halos lahat kami nasa ospital. Kasi doon lang po talaga nangyari sa talambuhay ko, yung maaksidente yung sinasakyan. Nadaanan nga po kami ni Ningning no, umaga pa uwi pa lang siya. Hindi niya, napansin niya po kasi ako, bumaba po kasi kami lahat sa sakyan. Kasi andun na yung kuwan eh. Nagkaroon ng osyoso, tapos yung driver sa biyaheng dagatan parang nagre-reklamo, bakit daw sila bilangga. Eh nakatigil po kasi sila eh. Eh hindi naman po intention eh. Kung sa kuwan, sabi nga ni Andrew kagabi sa aming devotion, ang aksidente sa tao, hindi rin alam. Pero sa Panginoon, nakatalaga. Kaya ang biyaya po doon, salamat po. At ako'y naging tunay niyang anak. At ang isang buhay, pinagpapasalamat pa rin ang buhay ng ating full-time worker na si Andrew. Biyaya po siya sa akin. Kasi siya po mismo, ang nagiging ko namin pamilya upang talaga kami ay magtapat. Upang kami talaga ay sumamba. Magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Alam niyo lang po ang buhay ni Andrew nung siya ay mapalayo. Kahit po ako, bago ako sa kanya, yung totoong Andrew na anak ng Panginoon. Kasi biyaya po siya sa akin na dapat ako ang mangunguna. Pero hindi po. Inaamin ko po sa sarili, malaki po ang pagkukulang ko sa Panginoon. Pero ang biyaya po niya doon, natuturuan pa po niya kami. Natuturuan niya po ako. Kasi ang naging topic po namin kagabi yung Psalms 103.
na dapat tayo'y magpuri at magpasalamat talaga sa Panginoon. Hindi tayo magpapasalamat dahil may blessing. Hindi tayo magpapasalamat dahil tayo may ibinigay. Sabi nga ng pastor, maging ang pagpapala sa iyo sakit o ang pagpapala sa iyo blessing, dapat pa rin magpuri. Dapat hindi tayo maging hadlang sa hindi kalalago ng gawain. Dapat hindi tayo maging hadlang sa hindi ipagtatagumpay ng ginagampanan ng ating mga manggagawa. Salamat po sa buhay niyo, Pastor. Alam ko po, hindi niyo po kami kinakalimutan na ipanalangin. Ako po, personally, hindi rin po kayo nawawala sa aking panalangin. At lahat po ng aking mga kapatid sa Panginoon. At tunay mga, dapat po tayo talaga ay magpuri sa kanyang pangalan. Yun lang po at maraming salamat.